Magandang araw po sa ating lahat. Ang dami pong mga kontrobersiya ngayon ukol sa ating pamahalaan. Pero merong isang tanong ang ating isang follower na nagsabi sa akin na maganda raw siguro pag-usapan kung ano kaya mangyayari sa Pilipinas kung sakasakaling si President Duterte ay mamatay doon sa Hague. At napakarami pong mga implikasyon yan. Pero ang pinaka-basic po na tanong dyan siguro is, anong mangyayari kung uuwi sa Pilipinas si President Duterte? Maari po kasi siyang iuwi dito na isang bangkay kung siya ay mamamatay doon, o dili kaya kung siya ay buhay, mapalaya siya sa The Hague. Kung siya ay uuwi po dito na bangkay, sigurado po ko magkakaroon ng malaking kaguluhan sa Pilipinas. Kutakot-takot na rally yan araw-araw. There will be tremendous pressure in this Marcos administration calling for his resignation. And probably there will be talks of a coup d'etat, but I don't think na at this juncture magkakaroon pa ng ganon na a possible transition or turnover of government through this means of coup d'etat. Maari mapuwersa siguro siya na mag-resign, pero I don't also see that as happening given the current posture of this government. Hindi po magre-resign yan. Pero definitely there will be lots of trouble for the administration at leading towards the 2028 election. Pag namatay po si President Duterte, it's almost certain talo na po ang sino mang ikakandidato ng administrasyon, and Sara Duterte will become President of the Republic. Paano naman kung siya ay mapawalang sala agad or di kaya pabigyan ng interim release ng ICC? Kung mauwi man po dito si Rodrigo Duterte, still is trouble for the government. Kasi pwede na silang balikan ngayon ni Digong doon sa kanilang mga pinagagawa sa kanya, sina General Torre, sila Remulla, sila Anyo, at everyone who participated doon sa kanyang kidnapping will be made to answer for all of these crimes. And definitely, with the President Duterte enjoying 62-63% popularity, it's unfathomable. Parang ang hirap po isipin. Never has this happened na a former president napakataas pa rin ng approval rating. Actually, mas mataas pa siya kay Sara Duterte, who is sitting as Vice President, and definitely much higher kay Bongbong Marcos, who is now at around 17-25%. At si Bongbong Marcos ngayon has the lowest rating ever of a sitting president in the midterms. Tinalo pa niya si Gloria. Si Gloria noon was at 30%. Ito, midterms, ito 25 or even going lower and lower. At kung uuwi man po talaga si President Duterte sa Pilipinas, dead or alive, it will be trouble for the Marcos administration. It will almost be certain na mananalo si Sara Duterte. Ang problema ng administrasyon na ito ngayon, wala silang pantapat na kandidato kay Sara Duterte. Kaya ngayon, it is to the best interest of this administration na si President Digong ay manatili na lang muna doon sa Hague. At siguro nananalangin na lang itong administrasyon na ito na hindi mamatay si Rodrigo Duterte doon sa ICC, o di kaya ay hindi siya mapagbigyan ng interim release. The plan from the get-go was to get him out of the picture, get him out of the Philippines, thinking na malilimutan siya ng mga Pilipino. Out of sight, out of mind. But the opposite happened. Pagkatapos po na siya ay arestuhin, lalo pong tumaas yung popularity niya, and the people, hindi siya nalimutan. Naalala siya kasi nakita yung pagkakaiba niya dito sa current administration. And with all of these details now coming out doon sa kanyang pag-aresto, the effect in the economy, the budget deficit, the scandal in the passing of the budget, the disastrous
midterm election for the administration, everything is now falling into place for Sara Duterte. At para naman po sa administrasyon, sinabi ko sa inyo noon na 1 year prior to the end of his administration, magiging lame duck president na siya. At yun nga sinasabi rin ng mga ilang eksperto ngayon, nadidinig ko sa interview. But all indications today are pointing to the fact that mukhang ngayon pa lang, after the midterm election, he has become a lame duck president, ang ating presidente ngayon. Makikita niyo ito sa pagbubukas ng Kongreso pagdating ng June, sa pagpili ng Speaker of the House. Magkakaroon na ng mga cracks sa alliances nila dyan sa House of Representatives. They know already that Marcos is losing grip on power. At kaya nga po si Marcos mismo, parang schizophrenic na yung kanyang mga sinasabing polisiya. No? Gusto niya makipagbati sa mga Duterte, and yet they wanted to pursue itong impeachment at yung kanyang pagbabalangkas daw, kailangan na balangkasin yung kanyang gabinete. Pagkatapos, ang tinanggal lang naman niya so far ay yung mga dating tao ni President Duterte. Apparently, the objective really was, it's a purge. Parang nagpurga ka lang ng mga dating mga tao ni Duterte. Sinabi ko na sa inyo noon, after the disastrous election, blame game will come. At ito, at ang una nilang sinisisi ngayon, kaya sila natalo, yung mga tao ni Digong. The first one to be kicked off was Arnel Ignacio. Somebody has to pay o sumagot doon sa kawalan ng boto ng administrasyon sa mga OFW. So, meron dapat sisihin dyan. Ngayon, si Menardo Guevara, dahil sa kanyang non-cooperation and participation sa mga kaso involving the challenge to the legality ng pag-aresto kay Digong, and many others, and most of them talaga ay mga tao lang, mga appointed ni Rodrigo Duterte. So this is now Marcos trying to show the people around Malacanang, I still have the power. I still can do it. But I think what is happening right now is that he is showing his weakness and vulnerability. Eh paano pa yan kung may mangyari nga kay Tatay Digong doon sa Hague? Now, this will be the end of this administration. At ang tanging makakapigil lang for Sara Duterte to become president is that if something happens to her, and God forbid. Kaya dapat tayong patuloy na manalangin, patuloy tayong magmatsyag, patuloy tayong mag-participate dito sa mga diskusyon at diskurso ukol sa nagaganap sa ating bayan. Pero sa pag-participate na yan, dapat tayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.